Month of July, napag-usapan na po natin ito for 2 days, or 2 weeks, for 2 weeks. Pakibasa po ang ating pag-uwang ng ating tema. The latter rain. Sa English, the latter rain. Sa Tagalog, ang huling ulan. Kung merong huling ulan, merong naunang ulan. Tama po ba? Hindi naman pwedeng may latter rain o huling ulan tapos walang nauna. There's a former rain. Right? At alam niyo po ba sa mga magsasaka, napaka-importante po, lalo-lalo na sa panahon ng mga Israelita dahil doon po sa panahon nila madalang ng umulan. Nung panahon na yun, especially sa Judah, sa Jerusalem, napakahalaga po ng ulan. Dahil nga nasa Middle East sila, alam naman po natin ang Middle East, mainit, right? Sino na po nakapunta ng Saudi or Middle East dito? Ayan, mainit po doon, nakita, mainit po, alam? Karamihan po kasi doon disyerto. That's why ang hinihintay po ng marami doon, ulan, lalo na ang mga Israelita noong unang panahon, isa sa mga trabaho po nila ang pananim o ang pagtatanim. That's why the former rain and the latter rain is very important. Now, the former rain, ito po kasi yung hinihintay ng mga magsasaka para maging mataba yung lupa na sasakahan nila. Ang tubig galing sa former rain ay magbibigay ng pataba, nutrisyon. Siyempre, tuyo po yan tuyo. Ang former rain, babasahin niya ang lupa, ihahanda niya sa pagtatanim ng mga magsasaka. That is the former rain. Ihahanda yung lupa. And the latter rain, siyempre mataba ang lupa, we expect meron tutubo. Tama po ba? At pag may tumubo, magbubunga, ang hinihintay naman ng mga magsasaka ang latter rain o tinatawag na huling ulan. Bakit po nila hinihintay ito? Dahil ang latter rain ang magpapahidog o magpaparip doon sa mga prutas na hinihintay nila. Naunawaan niyo po ako, hindi lang sapat mahalaga ang former rain. Pero kung hindi darating ang latter rain, hindi mahihinog yung mga bunga ina-expect nila. Parehas na mahalaga, pero mas hinihintay nila yung bunga. Sino po dito nagtanim siya, hindi na hinihintay ang bunga? Pag ganun po, niloloko natin ang sarili natin. Right? Kapag when we sow, we will expect harvest. Amen. Meron po tayong aanihin. At yun ang gusto ng mga magsasaka. Pero para mangyari mahinog, marik, at hindi mabulok yung prutas na hinihintay nila, it's very important ang latter rain. Kaya sa panahon po na ito, pinag-uusapan po natin, first month of July, pinapaintindi po sa atin kung gaano kahalaga ang latter rain. The former rain is very important, but it is more important the latter rain. At sa panahon po natin, nangyayari na ba ang latter rain? Amen. 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 Nangyayari na po ang latter rain, ang huling ulan. Amen. Kailangan po kasi maintindihan natin ang pinag-uusapan natin. Why? It is very difficult. Why? It is because it's a prophecy. Pag sinabing prophecy, sinabi na siya noong unang panahon at mangyayari siya sa panahon natin. Please, tawag po dito, hingin ko yung kaunawaan ng bawat isa. Let me read the book of Joel, chapter 2, verse 23. Nababasa po ba? Yan, 23 to 24. Alam po ba naging verse na ni Mami Alfred? But, para lang kung mas maintindihan
maintindihan natin yung mga susunod. Ang sabi po dito, the background of the book of Joel, ang background po nito, ang nagsulat po nito, ang nagsalita nito, si Prophet Joel. Sinabi po ni Prophet Joel ito, nung panahon ng mga Israelita ay dumanas ng matinding trahedya o problema. Ito po yung dumating yung mga locust na tinatawag. Kaya natakot po kaya Kapampangan, wala po duro nada. Pestiwa. May nakita ko ng duron. Rin yung mga kita gusto niyo yung duron. Ewan ko ba niya may nakalunan nada? Akala lang, maportina lang po ano na nada. Ano po yung duron sa Tagalog? Di ba, Flo? Balang. Yes, balang. Balang. Yun, right. Mga balang ko, no? Pinadalan ko ang napakarami. At yung mga balang ko kasi, hindi naman po sila kumakain ng pork chop. Hindi naman po sila kumakain ng steak. Ang mga balang ko, ang duro na po kakananda. Dahon, bulong-bulong. Kaya nung panahon na ito, mga Israelita problemado. Bakit? Yung mga hinihintay nilang pananim, kinakain ng mga duron or lugos or sa Tagalog, balang. Kaya wala po silang makain. No, wala silang makain dahil kinakain niya. Sabi ng Book of Joel, basahin niyo po, 3 chapter lang naman, thousand of lugos ang dumating. Pumapasok na lang ito sa mga tahanan nila, kaya maraming mga Israelita ang nagutom. Then, here comes Book of Joel, chapter 2, verse 23. Ang sabi po dito, ito na yung panahon ng restoration ng Panginoon. Dahil umiyak, nag-repent, nung lumapit ang mga Israelita sa Panginoon, kaya ang Diyos, dahil makapagin po ang Diyos kaya niya ni-restore. Here comes verse 23. Ang sabi po niya, be glad, then your children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you. The former rain, ang unang ulan. Look at this. And, ang sabi po niya, and the latter rain in the first month, the threshing floor shall be full of wheat, and the vats shall overflow with new wine and oil. Ito na kasi yung restoration, magkakaroon na ng new wine, magkakaroon na ng oil. Bakit nga po? Kasi restore na ng Panginoon. Why? Kasi yung latter rain darating. Amen. That's why it's really important yung latter rain. Now, nangyari na ba ang latter rain sa panahon natin? Thank you. Ang former rain, naniniwala ako nangyari. But the latter rain, nangyari na po ba ang huling ulan sa panahon natin o nangyayari na po siya? Let me answer that question. Tanong ko, sagot ko na po. Let me answer that question in the book of Acts, chapter 2. Let's post this verse. Look at this, chapter 2. Ito po yung panahon that the disciples is puno ng takot. Bakit? Bakit puno sila ng takot? Kasi wala na si Jesus dito. Ito yung panahon na yung mga disciples, binuo nila ulit yung 12 dahil nga po namatay si Judas at nasa upper room sila at sila po'y nagtipon-tipon doon. They are all fear na mamatay sila pahuli. Takot po sila dito kaya sila nagpulong sa isang lugar sa upper room. Here comes verse 2. Sabi mo na dito, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar at sumapit ang araw ng Pentecostes. Verse 2, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugok ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila.
angels. Verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumako sa bawat isa sa kanila. Verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ito po yung tinatawag na gift of tongues. Amen. Napuspos daw sino? Yung mga disciples. Dahil nandun sila sa isang lugar, dumating ang banal na Espiritu. Now, look at verse 15 and 16. Next verse. Puspos sila. Nagsasalita sila ng ibang lingwahe, kaya may mga taong nagsabi, ay kasi yung mga yan. Ano yung mga pinagsasabi nila? Mga nalasing yan. Verse 15 says, sabi ko ni Peter, puspos ng banal na Espiritu si Peter. Imagine, look at this. Imagine, si Peter, puno ng takot sa panahon ko na to. Why? Wala na si Jesus eh. Wala na yung mentor nila, wala na yung leader nila. But, in chapter 2, dumating ang Holy Spirit. Dumating ang banal na Espiritu. Yung Peter na matatakutin, yung Peter na puno ng takot at doubt, biglang tumayo. Basahin niyo po yung book of Acts. Bigla siyang tumayo at ang sabi niya, dahil nga may mga naririnig siya sa mga paligid, ay nasin mga yan ay yung pinagsasabi ng mga disciple. Why? Because they are speaking in other tongues, hindi nila maintindihan eh. Kaya sabi ng mga tao, nasin yung mga yan. But Peter stood up. He stood up and verse 15 says, hindi lasing ang mga tao ito, sabi ni Peter, pertaining the disciples and him. Gaya ng palagay ninyo, alas 9 pa lang ng umaga ngayon. Look at verse 16. Ito po yung sasagot doon sa kapayuan kung ang latter rain nangyayari na siya sa panahon. Verse 16 says, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Primera Joel. Kanina, in the Old Testament, we read the book of Joel. Amen. Na ang sabi ng book of Joel, doon kung babasahin po natin ang book of Joel, your sons and daughters will prophesy. They will see vision. Ang sabi ko, basahin nyo na lang ang book of Joel. May mga signs and wonders na mangyayari doon. At isa po doon, ang sabi ni Peter, ang katuparan, ang nakikita ninyo katuparan ng ipinahayag ng propeta Joel. It's the prophecy. Nangyari siya sa New Testament. At dahil nangyari na siya sa New Testament, nangyayari siya sa panahon natin. Ang tinutukoy po ni Peter dito, that it is not the former rain. Ang tinutukoy po ni Peter dito is yung latter rain. The outpouring of the Holy Spirit. Yung ulan na tinutukoy po dito, hindi literal na ulan. Pwede literal na ulan para sa mga Israelita, pero ang totoong sinasabi po ni Peter dito, yung ulan ng banal na Espiritu. Amen? Naman niyo po ko. It's a prophecy, kaya nga, hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang Old Testament at ang New Testament. Dahil lahat ng nangyari sa Old Testament, mapangyayari sa New Testament. Imagine, nasa New Testament si Peter, pero sabi na, ang nakikita nito ay yung pinahayag ni Propeta Joel. Amen? Nang naman po ko, I pray and hoping na mag-grasp po natin, makuha po natin ito. Why? Dahil ito yung magtutulak sa atin para mas maintindihan po natin ang pag-uusapan natin sa umaga. The latter rain o ang huling ulan ay nangyayari na siya. Hindi lang sa panahon nila Peter, nangyayari na siya sa panahon nila. Amen. Remember, ang sabi ng Panginoon Jesus nung sa mga disciples siya, babalik na ako sa aking Ama. Pero sabi ng Panginoon Jesus sa mga disciples siya, huwag kayong matakot o huwag kayong mag-alala. Bakit? Dahil meron akong iiwan sa inyo na magbibigay tulong sa inyo. And that is the Holy Spirit. The latter rain, ang huling ulan na tinutukoy dito,
ang outpouring ng banal na Espiritu. Amin po ba? Kaya sa panahon na to, nasa atin ang banal na Espiritu. Kailangan po maunawa. For us, na makuha natin ang mensahe ngayong umaga, kailangan ma-encourage po tayo at matanggap po natin na sa huling araw, itong araw na to, ito mismong araw na to, kasama natin ang banal na Espiritu. Amen. Dahil kung hindi po natin maiintindihan ang propesiya ni Prophet Joel. Ano po ba? Pinag-uusapan po natin harvest, right? Latter rain. Ano po ba yung unang topic natin? Visualizing a bountiful harvest. Pangalawa, ang last Sunday. Sino po nag-preach dito ng last Sunday? Si Pastor Goods. Ano po yung pinreach niya? A heart of ready of mamaya may extra rice ka sa direct. 1 cup direct to your tongue. Amen? Kailangan po kasi maintindihan natin na sa panahon natin, ang latter rain ang magpapahinog doon sa mga tawag. Ang latter rain ang magpapahinog sa mga ano? Bunga. Kung naniniwala po tayo na ang latter rain nangyayari na siya sa panahon natin, buri ng sabihan, ibig sabihin, hinog na ang mga bukas. Amen. Amen po ba? Kailangan po kasi maunawaan natin na sa panahon na to, hinog na ang mga bunga. The problem is, look at Matthew chapter 6, verse 36. Nang makita niya ang mga napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi nila alam ang gagawin. Para mga tupang walang pasol. Verse 37 says, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad. Hindi ko po yung mga mata nito. Verse 37, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin. Ngunit, kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga aani. Naniniwala tayo na sa panahon na to, binuhos na ng Panginoon ang huling ulan. The latter rain. At dahil binuhos na sa panahon natin, ang mga bunga ay nahihinog na. Ang problema natin sa panahon na to, the harvest is plentiful. That is the good news. Sa verse na to, there's a good news, there's a bad news, at meron namang kailangan gawin. The bad news is, or the good news is, maraming aanihin. The harvest is plentiful, ang sabi ng Bible. Ang bad news, anong bad news? Anong bad news? Ano mo ang bad news? Kakaunti ang mag-aani. Yun ang malaking problema. Dumating ang latter rain, dumating ang outpouring of the Holy Spirit sa panahon natin, at huminog, napahinog ang mga bunga. Ang problema, kakaunti ang mag-aani. Ang mga bunga, kapag hinog na at hindi inani, ano po nangyayari? Ang ubas, kapag hinog na at hinayaan mo lang nangyayari, nagiging asas. Bakit? Natutulog, nasasalang, hindi napapatulog. At sa panahon po na ito, huwag masayang ang mga bunga na pinahinog ng Banal na Espiritu. Amen ba?
kailangan, para hindi masayang, anong kailangan? May mag-aani. At sino po mag-aani? Aso? Pusa? Manok? Sino po mag-aani? Ano po mag-aani? Bakit? Look at verse 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng aani na magpapadala ng mga aani. Kaya huwag po natin kalimutan sa panalangin natin na ang bawat tumanggap at naniniwala sa Panginoon Jesus, ipanalangin po natin na hindi lang sila magiging believers. Hindi lang po sila nagsasabing, ako'y mananampalataya, kundi maging disciples. Dahil hindi believers ang mag-aani, kundi disciples ng Panginoon ang aani. Amen po ba? Naniniwala po ba? Ang mga believers po kasi hindi aani yan. Maniniwala lang sila. Pero ang mga disciples at ang mga disciples ng Panginoon hanggang sa panahon po na to, sila ang tutulog sa Panginoon ng aani. Amen po ba? That's why our title for this morning is Key Players in the Harvest. Sa Tagalog po, pangunahing manggagawa sa pagdaan. Amen! Na dapat po ang bawat isa sa atin, we are the key players in the harvest. Amen po ba? Naniniwala po ako sa church natin dito sa Kutub, may mga primary 12. Amen. At hindi po aksidente na naging primary 12 kayo. Amen po ba? Hindi po aksidente na naging primary 12 kayo. Thank you, brother. You are here dahil meron po kayo kailangan gawin. You are the key players in the harvest. Ano yung parang yan? Uy, bumili mo na sa tatay mo. Amen? Key players. Pag sinabing key players, susi. Pag sinabing susi, isa kayo sa napakahalagang player o manggagawa sa pag-aani. Amen po ba? Hello. Kaya bawat isa po sa atin sa umaga na to, sabihin mo nga sa katabi mo, importante. Pero hindi po kayo sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Amen? Because you are the key players in the harvest. Kayo po kasi gagamitin ng Panginoon. Pamilya mo, sino aasahan mo mag-harvest sa pamilya mo? Ikaw! Ikaw yung nakakilala eh. Ay, hindi kasi bata lang ako. Kasi po, bata lang ako. No! Kapag ginamit ka ng Diyos, walang bata-bata sa Diyos. Marami pong pangyayari sa Bible na bata ang ginamit ng Panginoon. Ako po ang bunso sa tahanan namin. Ako po ang unang nakakilala sa Panginoon. Pero ngayon po kasama ko naglilingkod ang ate ko, ang kuya ko, ang tatay ko. Ang mama ko po kasi nauna na sa Panginoon. Amen? Ako po yung bunso, pero ako po yung naging panganay sa pananampalataya sa kanila. At dahil hindi ko po sila sinukukan, sa panahon po na to, kasama ko silang naglilingkod sa Panginoon. Amen! Hello! Hello! Malay nyo mga kabataan. Invite lang pala. Invite lang pala. Ako po testimony ko, for how many years, nag-church ako, nagpapastor na ako, nakikita ng tatay ko sa Facebook, it is true, yeah. Pero hindi ko po siya nasasama sa church kasi natatakot akong invite siya, baka tanggihan niya, or baka hindi siya interesado, or baka mapahiya ako kasi nga po, hindi ko siya ganun ka-close kasi more than half of his life nasa Saudi po siya. More than 36 years nasa Saudi siya. Pero kung may dalawang story short,
Ang sabi po ng ate ko, nung nasa bulan siya, Jose, invite ni Tatay Lito. Nakakaintindi po ba lahat ng mga tao? Ay, hindi po. Say, bakit hindi mo invite si Tatay sa church? Ikaw lang pala daw yung hinihintay na mag-invite. Sabi ko, parang po akong binuho siya ng malamig na tubig na may yelo. Malamig na may yelo. Then, nag-try po ako. Sabi ko, Tay, may gagawin ka sa Sunday. Wala naman, bakit? Church tayo, kasama kayo na. Alam mo yung sabi ng tatay ko? This is the exact word na sinabi ng tatay ko. Ang tagal po ng parang hinihintay at invite mo sa church. From that day forward, from that day, nung in-invite ko siya, from that day until now, kasama ko na po ang tatay ko sa church. Imagine, ako lang pala ang susi para makilala na. Bata ako po bunso, anak niya ako, pero ako ang ginamit ng Diyos na susi para makilala ang atin. That's why, kung kabataan ka ngayon, you are the key players of the harvest. Ano ba? Kayo po ang susi. Ang bawat isa dito ay susi para sa masagana ay. Ang ating objective kung bakit po natin ito pinag-uusapan, to perceive and acknowledge the great partnership created between the disciples. Gusto ko maintindihan natin ito, no? To perceive and acknowledge the great partnership. Meron po palang partnership sa pag-aani, sa harvest, meron po palang partnership. Pakisabi nga po, partnership. Partnership. Pag sinabing partnership, from the word partner, it means, ano po? Magkaaway. Hindi ko. From the word partner, magkasama. Nagtutulungan. Amen? Nagkakasundo. Partner nga kayo eh. Amen? Yung mga asawa po natin, mga asawa, bro, sino po dito may mga asawa? Sir, andyan si Mrs. Partner na yun. Nagkakasundo kayo sir. Ang sabi. Malay, nagkakasundo kayo nila. Sa mara, hindi naman makaalis na may hindi pagkakunawaan. Pero, at the end of the day, sa ayaw gusto nyo, isang kama pa rin ang hihigaan nyo. Bakit? Partner na eh. Pero na lang, kung sasala ka matutulog. Pero gusto ko sabihin, partnership, nagpupulungan. At sa atin po, no, meron po pala tayong partner. Amen? To perceive and acknowledge the great partnership created between the disciples, tayo po yun, and the Holy Spirit. So, yung tinutukoy po palang partnership dito, it's between the disciples and the Holy Spirit for the fulfillment of the Great Commission. Ano ba ang Great Commission? Go and make disciples. From the word commission, look at this one. Commission. From the word mission. Pag sinabing commission, sino po kita may mga motor? Di ba pag kukuha ka ng motor, meron nakasulat doon, co-maker. Tama po ba? Pag sinabing co-maker, ano yun? Kapag hindi mo nabayaran yung bayad mo sa motor, yung co-maker na nilagay mo doon, sa'yo, magbabayad. Bakit? Kasi siya kakabunin niya ang co-maker. Kaya kung papasin mo dito, commission, merong mission. Ano? May mission na gagawin. Naman mo ko. Pero meron ko. Sino yung ko? Ayaw ko yun. Co-maker, co-mission. Iisa ang mission. Iisa ang gagawin. Partnership. And that's the partnership of the disciples and the Holy Spirit. Ano yung commission? Go and make disciples.
Kaya ang mission po ng Panginoon is go and make disciples. Ang mission din ng mga disciples, go and make disciples. Why? Because we have one mission. Kinumission tayo ng Panginoon doon sa mission. Tunawin niyo po. Co-mission. Ano po ba? That's why it's really important na maunawaan mo, meron kang partnership na nangyayari. Partnership ng mga disciples, not believers, disciples, and the Holy Spirit. Ano po ba? I'm gonna read book, chapter 2 ng Corinthians. Dito po yung pag-uusapan natin. Ang sabi po dito, as God partners, no? Ang sabi po ni Paul dito, si Paul yung nagsulat dito. As God's partners, ang sabi po na, bilang mga, ano po Tagalog ng partner? Pareha? Atuwa! Yun, ganyan yung maganda. Ano ba? Bro, ano sinabi mo? Wala ba? Wala naman? Wala? Ang sabi mo na dito, as God's partner, bilang katuwang ng Diyos. Yun, tama sa Pastor Robert. Bilang katuwang ng Diyos, ang sabi ko ni Paul, we beg you, nagmamakaawa ako sa iyo, sabi niya, nagmamakaawa ako sa iyo. Sulat po ni Paul ito sa mga Korinto, sa church ng Korinto. Ang sabi niya, bilang katuwang ng Diyos, we beg you, kami nagmamakaawa sa inyo, sabi niya. Do not, we beg you not to accept this marvelous gift. Kami nagmamakaawa sa inyo na huwag na ninyong tanggapin ang kamanghamanghang regalo ng Panginoon sa inyo. Kung, sabi ko dito, kung i-ignore mo lang. Sa Tagalog, ang sabi ni Paul, bilang mga katuwang ng Diyos, ako'y nagmamakaawa sa inyo, kami nagmamakaawa sa inyo, sabi niya. Huwag na ninyong tanggapin ang kamanghamanghang regalo ng Panginoon kung ipagsasawalang bahala niya o kung pababayaan mo lang o kung hindi ninyo pagtatrabahuhan. Amen. Kaya dito, ang sabi ni Paul, kung babasahin natin reading between the lines, Paul is expecting na yung tinanggap mong regalo sa Panginoon ay kailangan mong pagtrabahuhan. Don't ignore it. Ang sabi niya, kung i-ignore mo lang at hindi mo ito gagamitin o hindi mo ito pagtatrabahuhan, huwag mo nang tanggapin, sabi niya. Nagmamakaawa ako sa'yo, bakit? Sayang lang. Masasayang lang. Huwag mo nang kunin. Pero dahil tinanggap natin, tinanggap ko ba natin ang Panginoon? Amen. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the power of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, ay pumasok sa buhay natin. Kung dati magagaling ka, nung tinanggap mo sa Panginoon, napapansin mo, nag-iiba yung ugali mo. Dati mainitin yung ulo mo, ngayon, meron ka ng self-control mo. Bakit? That's the fruit of the Holy Spirit. Dati yung mga namamalimos, wala ka naman pakyanan. Hey, kaya ka! Doon ka nga! Makain kami! But now, the fruit of the Holy Spirit saying to you, magkaroon ka ng compassion, maawa ka ang pagmamahal. That is the fruit of the Holy Spirit. Nangyayari po ba yun? Yeah? Sa driver, sino po dito mga driver? Yeah, pag traffic, tapos may gunan. Ngayon napipigilan mo yung sarili mo. That's the fruit of the Holy Spirit. So it means, nasa mo na ang banal na, pag may nakakita ng pera, pag nakakita ka ng pera sa daan, dati walang, kanya niya, thieves, yeah? Ito, may pamili. Ngayon, pag may nakita ka ng pera, sabi ng Holy Spirit, hindi sa'yo yan, ayan. Di ba ba, may mga nangyayari gano'n, kaya i-ignore mo, may diyakin na kaya. Bakit? Kasi nangungusan na ang Holy Spirit. So it means meron ng conviction. So it means, when you receive Jesus Christ, the fruit of the Holy Spirit is working. And it is working na.
Nakikita na, nagkakaroon na ng, dati ang busa-busa ko, makikita mo lang na ngayon, ang ganda na ng aura. And so it means may pangyayari na, meron ng prutas. Amen. Kaya dito, sabi ko ng Panginoon, ang sabi ni Paul, kaya kung hindi mo naman gagamitin, ang sabi niya, o kung wala ka, hayaan mo lang masisira, huwag mo na tanggapin. Ang sabi, huwag mo na lang tanggapin. Kaya tayo tumanggap ng regalo ng Panginoon, ang trabaho natin sa umaga po ito. Is pagkiraan. Huwag mo na itago. Don't ignore it. Ang sabi ko, gamitin mo. Ang sabi ko na dito, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I help you. Ang sabi ko na, indeed, the right time is now. Today is the time of salvation. Ngayon na daw po. Verse 3, we live in such a way that no one will stumble because of us, and no one will find fault with our ministry. Verse 4, everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardship and calamities of every kind. Biniwan po. Sabi niya, nung tinulungan natin kayo, nung kailangan nyo ng tulong, tinulungan namin kayo. Nung kailangan nyo ng pagliligtas, andyan ang Diyos. Ngayon, sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul, ngayon naman, ang sabi niya, it is your time. Ang sabi na sa katabi mo, it is your time. It is time. Sabi niya dito, the right time is now. Today is the day of salvation. Ito pong araw na to, ang panahon ng kaligtasan kanino, hindi po ito. Bakit? Kasi naniniwala ko lahat tayo nandito na si Jesus. Tama po ba? Amen. Kung hindi mo po pinagdap ang buhay, pwede natin ulit pagkakin. Amen. Pero ang kailangan yung mga tao sa labas. Amen po ba? Kaya dito meron tayo tatlong puntong pag-aaralan o pag-uusapan. Amen po ba? Amen. Next verse. Mahalagang tungkulin ng bawat katuwang sa dakilang pag-aani. Meron po palang trabaho, meron tayong tungkulin. Pag-sabi mo nga sa sarili mo, may tungkulin. May tungkulin. And it is very important po sa panahon. Ang buhay po nating mga tao ay ang bilis na lang. Sa isang iglap, nawawala na yung mga tao. Kaya lang, kung sa bahay namin, malapit sa bahay namin, kung nakita niyo po sa Facebook, yung nasunog yung nakamete, nakita niyo po ba yun? Amen? I really thank God, I really praise God, dahil nung panahon po na yung kakadaan lang namin. And after ilang oras, nakita po namin sa Facebook, may nakahandog siya yung nakakabot sa lihanan natin na nagkakaroon yung mga. Amen? Parang nahati. High voltage. Nakigdagan po yung live wire. Boom. Marami may sabi is yung wire, pag napupol, bumalukot sa katawan niya. Siyempre, high voltage. So, meron naman din kung magsasabi, is tinamaan na pala ng kidnap yun, nasa daan na, kaya lang hindi niya napansin. Pero ang gusto ko pong paunawan dito, ang bilis lang ng buhay natin mga tao. Amen po ba? Alam niyo po masakit doon? Sino po dito mga tatay? Hindi lang tatay. Alam niyo po ang masakit doon? Ang balita, doon nangyari. Sa araw na yun, nanganganak ko sa akin. Imagine, hindi ko nakita yung anak niya. Right? Ang bilang natin, sakit parang naiisip ko kung saan nangyari yung grabe. May sinabi na kung pala na ng apoy, bakit yung buhay natin, ang bilis na? Hindi ko alam saan siya papunta. Sabi ko nila, taga-daon daw siya, pero bakit hindi ko alam, ba't nandun siya sa akin? Siguro may ginahanan. Kasi nanganganak siguro yung sama niya. Pero ang
ang bilis lang ng buhay natin mga tao. The Bible says, ang buhay natin dito sa mundo ay parang dew. Alam mo yung dew? Kapag hamog sa Tagalog, di ba ang hamog pag madaling araw nandun lang siya? Pero pag sumika na yung araw, nawawala yung hamog. Ang buhay natin mga tao para sa hamog. Kaya sa panahon po natin ngayon, sikapin po natin ang mga buhay natin magamit para sa pagdaan, sa harvest ng Panginoon. Dahil meron po tayong pagpuli. Nasabi po din ang mahalagang pagpuli ng bawat katuwang sa dakilang pag-aani. Number one, ano po daw? Ikaw at ako ay magkasamang katuwang ng banal na Espiritu. Ano po ba? Ikaw at ako ay magkasamang katuwang ng banal na Espiritu. Ano po ba? Amen. Kailangan po ito maunawaan natin na hindi po tayo nag-iisa. Kadalasan kasi, kaya ayaw natin magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Hello? Kaya ayaw natin magbahagi ng salita ng Panginoon. Lagi natin iniisip, hindi ako magaling, hindi ako marunong mag-Ingles, hindi ako nakapag-aral, wala akong lakas ng loob, hindi ako nagtapos ng pag-aaral. That is our mindset. Amen. Amen. Hello, kaya nga ginamit ng Diyos yung mga mamang. Kaya kung titignan mo sa Book of Acts, ang mga disciples, hindi naman din sila nakapag-aral. Hindi naman sila doctorate, hindi naman sila mga magagaling din. Pero ginamit sila ng Panginoon at nagpagamit lang ang mga disciples sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sa Book of Acts chapter 2, nasa taas sila. Amen? Nasa upper room sila, lahat sila takot. Bakit? Hindi nila alam ang gagawin nila. Why? Wala na si Jesus. Hindi nila alam ang gagawin nila. Kaya dumating ang banal na Espiritu sa kanila. At ang sabi ng Book of Acts, merong apoy sa ulo nila at kinonsum sila. And after that, yung pabasahin ng Book of Acts, after naranasan ng mga disciples ang outpouring, ang latter rain, ang huling ulan, from that day forward, ang buhay nila, hindi na sila pamilya mangaral sa salita. Hindi nag-aral yung mga yun. Hindi naging matalino yung mga yun. Ang katunayan ng trabaho nila, ano? Karamihan sa mga disciples, ang trabaho, ano? Panginista. Pero dahil pinalakas sila ng banal na Espiritu, dahil binigyan sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, from that day forward, kung naranasan nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi na sila tumigil mangaral sa salita. Amen po ba? Kaya kailangan po sa panahon natin, maintindihan natin, hindi usapin kung nag-aral ka. Hindi na usapin dito kung marunong kang mag-English o hindi. Hindi usapin dito kung gaano kalalim o kung gaano karaming Bible verse ang alam mo. O kung ilang beses mo nang tinapos ang Bible, hindi na usapin yun. Ang usapin dito, handa ka magpagkain sa mga. Kapag handa ka, at bukas ang puso mo, ang banal na Espiritu mo, ang mag-ibig ay kalakasan sa'yo. Why? It's partnership of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Hello. That's why it's really important na sa panahon na maunawaan po natin ang kapangyarihan na pagkilos ng banal. Mas pag wala naman ako alam na Bible verse, okay lang. Your testimony is enough. Yes. Amen. Alam niyo po, huwag niyong sisinuhin o huwag niyong minusin ang testimony ninyo. Bakit ka nabago? Tanong ko, bakit ka nabago? Bakit meron kang pinapatuto? Bakit meron kang testimony? Bakit ka nabago? Dahil meron kang marinig na salita ng Diyos. Tama po ba? Yung salita ng Diyos, pumasok sa puso mo, tinanggap ng isip mo, o nadinig mo, pumasok sa isip mo, tinanggap ng puso mo, ay nakapagpabago sa iyo. Tama po ba?
Amen. Kaya meron kang tinitestify ngayon na ang buti ng Diyos, binago niya ako. Why? Dahil nag-umpisa yun sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya testimony mo, pupusin si Noel. Alam mo, very powerful ng testimony. Why? Word of God, and your experience with God, pinag-combine mo, equals your testimony. Ano naman ito? Testimony at yung experience mo, pinag-combine equals your testimony. That's why your testimony is enough. Is enough para mapagbago o mahikayat yung mga tao sa paligid mo na paniwalaan ang Panginoon Jesus. Hindi, kahit batuhin mo ng batuhin ang katabi mo ng Bible verse, kung hindi nakikita sa pamumuhay mo sa salita ng Diyos, hindi mo maniniwala sa iyo. Amen. Totoo po sasabihin ko, tatawanan ka lang yan. Pero kahit hindi ka magbitaw ng salita ng Diyos ng Bible verse, pero kapag nakita nila sa iyo yung pagbabago, maniniwala sila. Dahil hindi ito ang malaking bilang. Lagi kong sinasabi ko, Pastor Chris, yung dinagyan po yung late member natin, Pastor Chris says, hindi ito ang hila natin. Yes, totoo ito. Pero ang malaking hila mo natin, itong buong katawan na ito. Ang mga pipin, no? Sorry po kung meron na itong beef and dito. Wala naman po siguro pipin. Ang mga pipin, pag nakita mo yung mukha nila, alam mo kapag masaya sila. Bakit? Nagsasalita po ba sila? Hindi naman, di ba? Pag nakita mo sila, anong ibig sabihin? Kapag ito, pag nakita nyo ako, bakit mo alam? Sa facial expression mo, ay ito. Malungkot. Bakit mo alam? Sa facial expression. Nagsalita ba ako? Hindi. Ay, bakit mo alam? Ito yung malaking ilang. Ito ang magsasalita sa maraming tao. That's why it's really important na makita ang partnership natin sa bayan. Amen po ba? We are God's partners and together we work in the harvest of souls of mankind. Kaya magpagamit lang po kayo, magpagamit lang po tayo sa tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po tayo, huwag po tayo bibitaw sa mga cell groups ninyo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po. Magpagamit lang po kayo sa Panginoon. Magpagay po tayo at ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ang gagawin ang magbibigay lakas. Amen po ba? Hello! Dalawa na lang po. Dalawa na lang. No? Yes, sir. Hello? Bakit? Kasi gusto ko po maintindihan natin kasi we are in the last days. Amen? Kaya maintindihan po natin ang partnership ito. Together with the Holy Spirit. Kaya hindi po kayo nagpisa. Tutulungan po tayo ng Banal na Espiritu. Amen? Pangalawa po, mga mahalagang tungkulin ng bawat katuwang sa dakilang pag-aani. Pangalawa po is, ang kaligtasan ng mga tao ang agapan layunin ng ating pakikipag-isa. Medyo malalim po yung Tagalog kasi English po kasi talaga, hindi Tagalog ko lang po para ang lalim naman po kasi ng English. No. Ang kaligtasan ng mga tao ang agapan layunin ng ating pakikipag-isa. Nung nakipag-isa po tayo sa Panginoon, hindi na po ito papulihan. Hindi na po ito pagandahan. Hindi lang po pagalingan ng boses, pagalingan ng tugtog, padamihan ng disciples. Ang panahon po na ito, kapag nakipag-isa po tayo sa Panginoon, ang mindset po pala natin dapat is yung kaligtasan ng maraming tao. Particularly, especially our family. Because our family is our first ministry. Ang pamilya po natin. Ano po ba? No, kaya sa panahon po na ito, sino po dito may mga pamilya? May pamilya po kayong umuwihan mamaya, tama? Sabihin niyo po sa pamilya nyo, mahal kayo ng pamilya. Kung may mga nanay po kayo, hello mga kabataan,
Baka kayo na lang hinihintay ng mga magulang. Tell your mother, tell your father, Dad, Mom, Dad, mahal ka. Right? Pakitang gilas po kayo sa inyong mga magulang para makikaya natin sila makilalanin ang Panginoon. Amen po ba? No? Yung kaligtasan po nila is very important. Yung kaligtasan ng mga tao ang dapat po nasa isip natin. Alam niyo po, minsan, nakakadlakan kasi tayo dun sa itsura. Tama po ba? Kapag may pumasok dito na naka-baro, matindi yung postura, minsan nakapangliliit po, tama? Ako po, experience ko yan. Lalo na po yung medyo matatanda sa akin pag sinabi nila Pastor Nelson po, nila Pagano, na, ikaw mag-design ko. Ma, tanda na yan. Ma, may pinag-aralan yan. Na, tignan mo naman, nakapanlilit. Pero lagi kong iniisip, kung walang tao gugustuhin mag-disciple doon sa tao mo, sino na lang ang mag-disciple doon? At lagi kong iniisip, mas nauna ako sa kanya sa paglilingkod. At naunawaan niyo po kung mas panganay ako. So it means, mas kaya ko siyang i-lead sa Panginoon. Kasi kung iisipan mo lagi na hindi mo kaya, wala kang maraming alam, pagkausap mo siya, mangangakupal-upal ka, matatakot ka, pagpapawisan ka ng malamig. Bakit? Kasi kita mo, baka may pinag-aralan. Pero kung titignan mo sa spiritual na aspeto, mas edukado ka sa kanya. Mas malakas ka sa kanya. Mas may pinag-aralan ka sa kanya. Amen po ba? That's why, lagi po natin isipin na yung mga taong papasok sa church, bakit sila nandito? Kasi may sakit sila. Ang tao hindi naman pupunta ng ospital kung walang sakit. Tama po ba? Ang tao pumunta ng church, may sakit yan, kailangan na ng gamot. At ang gamot, ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang Panginoon. Kailangan Amen! Amen! Point number 3. Mahalagang tungkulin ng bawat katuwang sa dakilang pag-aani. Ito po'y kailangan at mahalaga. Ang ating pakikipag-isa ay nangangailangan ng matibay na pagtitiis na handang harapin ang mga paghihirap. Lastly, point number 3. Kapag po tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesus, maging handa po tayo sa mga haharapin natin pagtitiis at paghihirap. Dahil hindi naman po pinangako ng Panginoon na ang buhay natin dito sa mundo magiging madali. Amen. Meron tayong pagdadaan ng hirap. Pero, dahil kasama po natin ang banal na Espiritu, dahil kasama natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, magagawa po natin harapin at makakayanan natin anuman ang paghihirap na darating sa natin. Amen po ba? Hello? Just to remind you today, ang discipleship po, ang ministry, hindi po madali. Yes. Can I see those hands of the leaders dito po sa kuto? Pwede po makikita yung mga kamay ng mga leaders po na. Come on, sige, huwag po kayo maya. Come on, huwag po kayo maya, mga leaders. Tingnan yan, mga leaders po natin dito sa kuto. Alam niyo po ba, mga leaders, alam mo po, hindi madaling kumawak at mag-disciples. Napakahirap po. At hindi po madaling mag-ministry. Nakakapagod po ang ministry. Truly, naaminin ko po yun. Pero, ang sabi ko ng point number 3 natin, kapag nakipag-isa po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kasama po pala yung pagtitiis at kasama yung kahandaan sa pagharap sa mga magiging problema. It's part of the task na kakaharapin po natin. Hindi madali, pero tayo dito tayo. Amen po ba? Hindi madali, pero huwag kang susuko. Bakit? Dahil kapag sumuko ka, mind you, hello? Kapag sumuko ka, papaano na yung susunod na henerasyon
pag-ibig mo para sa Panginoon. Baka yung tatay mo, baka yung nanay mo, baka yung pamilya mo ang masunod. Today, hindi po yung panahon ng pagsunod. Ito po yung panahon ng paglaban. Ito po yung panahon na buksan natin yung mga puso natin para sa Panginoon. Magpaglaban po tayo sa Panginoon. Yun lang naman ang pinakasusi doon eh. Just open your hearts and let God and let the power of the Holy Spirit to move na makipag-partner po kayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. I will end with this. Make every effort to become a partner with Him in the privilege of becoming a crucial partner of God's redemption plan. The very purpose of the latter rain is to prepare and mature. Ang pinaka-purpose mo pala ng pag-utos ng Diyos na ulit ulan na mapupuray ng Banal na Espiritu is para ihanda at para maging mature ang church. Saan? Sa great harvest. Sa great harvest. Sa great harvest. Hallelujah. You are part of the great harvest. Pati po kayo ng great harvest ng Panginoon. Ang bawat isa po sa inyo ay kabahagi sa pagkaan sa kasaganang ani ng Panginoon. Paano po mangyayari? This early morning, just open your heart and let your heart, just open your heart and let your heart speak to God na Lord, gusto ko magpagamit. Panginoon, gusto ko maging parte po ako ng masaganang pag-aani. This time, mga kapatid, ito po yung oras at panahon ng pag-aani natin. The Bible says kanina, the harvest is plentiful. Marami na po aaningin. Baka kapitbahay mo, baka kapamilya mo, baka kaibigan mo, baka katrabaho mo, baka nakakasama mo, hindi ko man lang sinisira ng salita ng Panginoon. It is time. It is time. The Bible says it is time. It is now. Today is the salvation. Ngayon, ang kaligtasan ng mga. Paano nangyayari yun sa'yo? Paano nangyayari yun sa'yo? Ulitin ko po, ikaw ang gagamitin. Let's bow down our head and let's pray. Let's all stand sa umalang po dito. So, oras po dito, sarado po natin ang ating mga mata. Let's close our eyes. Hayaan po dito sa umalang po dito na marinig po dito ang piling ng Panginoon. Hayaan po dito yung puso dito ang makipag-communicate sa ating Panginoon sa mga kapatid po dito.
This morning, sa panahon po ng katahimikan sa umagang po na ito, pwede po ba ninyo hawakan ang mga puso ko sa umagang po na ito? This morning, help of God this morning, kayaan mo ito, ang pangyarihan naman ng Espiritu sa pagpinos sa mga puso niya. Surrender our hearts to God. Lord, I want to be part of the great harvest we have. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Without the instrument, sa panahon po ng katahimikan sa umaga na ito, let God, let God, let the Holy Spirit continue to move. In Jesus' name. Praise you, Jesus. Panginoon, sa umaga po na ito, we're surrendering our hearts to you. Continue to use these hearts, Panginoon, to become present, Panginoon. Gawin laluyan po ang aming buhay, gawin pagpapala na bibiyaya sa mga tao. Lord, sa panahon muli ko, kailangan ng mga tao, Panginoon, ang kaligtasan at mangyayari ng mga buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng mga buhay namin, Panginoon. Lord, ang mga tao na nandito sa pamilya ko, gamitin mo ang buhay nila. Lord, magpasayan ang regalo mo sa kanila, Panginoon. Tungkol sa mga regalo na ito, Panginoon, ay lalong nilang magamit, ay lalong magbubabaw para sa kamarihan mo, Panginoon. Bless their hearts, O God. Bless this heart. Bless all the hearts that in the world. Use them for the great harvest. In Jesus' name, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen.